to see what is happening inside the Pogo kasi mahirap yung nagkikwentuhan lang tayo eh. Paano ang ginagawa sa Labscam? Kinukonvince nyo sila na ma-inlove sa inyo? Opo. Pagdating mo po doon, may papabasa po sila sa iyo na mga script kung paano ka makipag-chat, kung paano ka makikipag-usap sa mga client na mayayaman. Okay. Tapos, syempre po, getting to know each other. Sabi What's up mga kayo? Welcome back pa rin syempre dito lang sa Joe Malone TV. Tunay na balita, walang kinakampihan, sumasalamin sa katotohanan lamang. I think for Richard Gomez, I go think ahead. for us to easily understand yung sinasabi ni ng taga-PAOK TF, Mr. Chair. Maybe if they have videos to show, mas madaling maintindihan ng lahat, Mr. Chair. Yes, I Yes. was about to... Yep. Yes, Mr. I was Chair. about to... because these 5 Chinese nationals that was invited, I think hindi naman yun yung video na that was... Di ho lahat. presented. Isa lang po So, yung nandito. Can you kindly show to us yung mga videos but not included these people? Kasi hindi naman lahat nung nasa video are what do you call this, mga nag-akusa, di ba? Hindi sila kasama, di ba? Mr. So Chair, can just you kindly show to us the videos? for proper context, Mr. Chair, before we proceed, are we Yes. made to understand that all these witnesses used to work in the same Pogo hub or different in different locations? No, Your Honor. 3 worked for Lucky South 99 sa Porac, Pampanga. Yung isa po, yung nauna yung translator natin, was from Sun Yuan or yung sa Baofu sa Bamban, Tarlac. Yung isa po, yung kababayan natin ay na-rescue po namin sa Myawaddy sa Myanmar po. And all of these witnesses came here in the country to precisely work for Pogo? No, Your Honor, there was pretense kasi yung iba sa kanila di umano inirecruit daw po sila bilang mga cook, mga waiter, mga ganoon, pero nabenta din po sa Pogo, Your Honor. Kaya siguro, Attorney, si Sayana, meron tayong mga videos that you have submitted to us. Can you kindly... Can I just take mga... Okay. Honor of persons here in the room. Kasi, no, yung hindi nga pwede. We cannot present in public torture videos of the witnesses, but the others. Mr. Chair, excuse. Kaya nga po naka-face mask sila eh. Tapos pakikita natin dito. So what's the use, di ba? Hindi po Exactly. sila That's the yan. reason why I told a while ago that the video that will be shown are those who are not witnesses on any cases that have been filed by the PAOK TF and the different government agencies. Ang ipalabas natin yung mga napadala na sa abroad. What we are trying to portray here is the evil of the illegal activities that have been perpetrated in our country. Yes, Your No? Honor. And it was not done by the Filipinos. It was done by other foreigners in cahoots with Filipinos. Okay. Di ba? So, We- show mo sa amin yung mga videos Yes, sir. that medyo ako nung napanood ko, medyo talagang offending sa atin eh. Opo. Binabastos nila ang ating gobyerno. Sige, Opo. go ahead. Thank you, Mr. Chair. Siguro, Secretariat, unahin natin yung binubugbog, yung subject for rescue pa natin, yung pinupukpok sa ulo. Yung pinupukpok po sa ulo kasi yun medyo... Ito pong unang video nung pinupukpok sa ulo, na-rescue na po ito, nakatakas na po ito, tinatago na po natin ito, and we're hoping to be able to create a story, to be able to depict his actual story, and hopefully maging subject din po ito ng operation. Ito po siya. So, lalaki po ito. Ito po ay pinagpupok po dahil allegedly siya po ay nakatakas ng Lucky South 99. And the Chinese forces are alleging na siya daw po ay isa sa mga knockout sa kanila. Yung nagbigay ng informasyon sa PAOK. Hindi naman po totoo. In all honesty, hindi po siya ang nagbigay sa amin ng informasyon.
So yun po yung konteksto ng torture video na yon. Next po, yung babae po. Ay, Hindi, I suppose, Dr. Winston, marami kang video ng torture eh. Will grant you that na maraming torture na nangyari and everything. Ewan ko kung gusto mong makita pa lahat yung torture. Ang tanong ko muna, with regards to these four male witnesses that are present, how did they enter our country? Para lang mailagay natin paano napunta sa Pogo. Opo. Chinek po namin yung entry visas po ng itong mga foreign victims po natin. Kadalasan ho sa kanila na dumarating po bilang tourist po yung kanilang visa. Then pag nandito na po sila sa Pilipinas, they convert their visas into 9G or yung working visa. Sa pakikipagtulungan po namin sa immigration, Your Honors, nakikita po namin na yung actual visas po nila ay hindi po doon sa actual na Pogo na pinagtatrabahuan po nila. So, ibang kumpanya ang nakalagay doon sa kanilang working visa. Yun po ang kadalasan nakikita natin sa mga rates natin, Mr. Chair. So, actually, hindi sila dumaan sa PAGCOR or yung kung ano man yung company na supposed to be applicant ng PAGCOR. Diba? Dahil paano nila ipapacilitate o bibigyan ng AER, Alien Employment Permit, kung pumasok sila as tourist, then nagpapakonvert na lang bigla. Dahil pag mag-expire na yung binigay na visa natin dito. Mr. Chair, nakikipag-ugnayan nga po kami sa PAGCOR sapagkat nakikita namin nila Attorney Jessa na karamihan sa kanila wala ko talaga mga OGL, di ho ba ma'am? Pag nare-raid na po namin, saka lang namin nakikita na yung declaration po nila, halimbawa, may declaration silang 30 na may OGL o yung online gaming employee license, 30 yung actual na declare, for example, pero ma-rescue po natin 300 to 800. Kasi ang misconception namin, dinadala sila in groups to work as Pogo operators dito. Dadalhin sila sa hub. I-apply sila in batches para mabigyan ng visa. Ito kasi iba yung manner of entry nila, manner of how they were hired or paano ipinasok do sa ganung. Mr. Chair, allow me to provide proper context po. Yes, thank you. Thank you, Mr. Chair, for that question. Actually po, yung influx ng mga Chinese nationals working in Pogos started as early as 2017 to 2019. The peak was on 2019. Ano po yung phenomenon na meron tayo dito? This was the time na meron tayong visa upon arrival, specifically for the Chinese nationals. Yung mga visa sa pan-arrival po na yon, sa aming pag-aaral, nakita po namin, nagkaroon ng mga bultuhang conversions po, Mr. Chair. So, pasok po muna sila rito bilang mga turista, grupo-grupo po ang mga yan, pero later on, ang kanilang primary purpose po talaga, hindi maging turista, kundi pumasok po sa Pogo industry. Kaya lang, Mr. Chair, ang naging problema nga po, pag nandun na po sila, grupo-grupong kino-convert yung kanilang tourist visas into working visas, pero fraudulent po yung mga kumpanya na kung saan nakapangalan po yung mga working visas po na yon. So meaning to say, Mr. Chair, most of the people that we find working in Pogos have been here for number of years. Kagabi nga po, may nakausap ako, 3, 5, 6, 7, 8, 9 years po sila sa Pilipinas na. Okay. Wala tayong dollar percent. Mr. Chair. Wait. We just have to finish yung videos. 5 na lang ata yon. I just wanted to present the evil of these illegal activities that was perpetrated. Isa pa lang yung nakita natin what this what this chairman representation wanted is ma-establish lang muna natin yung evil nung ginawang illegal activity na yon. At basically we need to see this, no? So siguro doon muna tayo and then we will be presenting siguro kasi meron atang isang Pilipino dito. So, siya yung ating pakinggan para makita natin kung anong ginawa sa kanya. Sige, go ahead. Secretariat, yung sa babae po ba yung kasunod? Okay. Sige, tingnan po natin yung next torture.
Ayan nga po, yan din po ay napagkamalan din po na di umano ay isa sa mga nagbigay sa amin ng informasyon yung talakang tao. Ang nga po yung tumakas, nahuli po dahil sa nahuli nga po siya, ayan, ang kaparusahan po lagi talaga ay todo-todong pambubugbog o torture po. Next po. 求求我，我他妈求求你，操！操你妈！ Inviting yung Filipino witness here. And afterwards, we will be asking her ba? Babae ba siya? Yes sir, Okay. yes sir. Sige. Next please. 求求我，我他妈求求你，操！操你妈！ Ayan po yung unang bahagi ng video kanina ng babaeng pinagtatatadyakan. Yan po yung nakatakas, nahuli. At ayan po yung kanyang inabot dahil sa tumakas po siya. Mr. Chair, Okay, Congressman Pancho. pwede paki-request na i-translate yung sinasabi nung nananakit. Siguro si Dylan, no? Dylan, no? Can you kindly translate sabi ng Tsaka sino yung nagtitake po ng video na yun? Paano nakuna ng picture yon and nakita po natin ngayon? Ano ba pinipigay sa Shall we proceed, Your Honor? Oh, hindi. Meron pa ba? Yung kinukuryente dyan. Pero mga kinukuryente. Yung kinukuryente po, opo. We beg the indulgence of the committee members about this one. Yan po yung purpose ng mga nakikita nating electric tasers sa mga nare-raid nating mga pogo hubs, mga scam farms po na tinatawag. Okay. Sige po. O next, dali. Ilan pa yan? Isa na lang. Isa na lang, Isa muna. Ano yan? Sige, next. Next. last po. Actually, we have seen a video. Can you kindly tell us, Dr. Winston, Yung sexual torture po. yung sexual torture na ginagawa? But, Before that, Your Honor, ito pong Malaysian po ito, ang subject for rescue. Unfortunately, natagpuan po siyang patay noong nakaraang taon. Malaysian po ito. Humingi po ng tulong sa atin yung Malaysian Embassy. Pero hindi na po natin inabotang buhay po yan. Now, Mr. Chair, for the other videos, may we request, because some of us here do not have a low tolerance of, watching all of these tortures, especially women. May we request, Mr. Chair, that we don't no longer show these videos. Remember, we are live streaming on YouTube, and there are kids who may view these videos. Kaya nga, okay. So can we request to The very reason that testimony and stories All right. is enough? Yes, we will do that. Congressman Richard Gomez. Actually, that is the last already, no? Okay, so Congressman Gomez, please. Thank you, Mr. Chair. Gruesome as it may be to show these videos, Mr. Chair, but it is very important for everyone to see what is happening inside the Pogo. Kasi mahirap yung nagkikwentuhan lang tayo eh. Minsan nakakatulog tayo habang nagkikwentuhan. But if people are seeing what is happening inside these Pogo hubs, then you feel the pain, you feel the torture, you feel the illegal activities that are happening inside, and then people are having an understanding. Ano bang ginagawa ng mga ahensya natin sa gobyerno? What are the LGUs doing? What are the PNP people doing? What is the BID doing? What are the accomplishments of the PA, the PAOK agency? All of this, Mr. Chair, that is why
sad as it may seem, pero dapat makita talaga ng tao. But I agree na ang dami nang nakita, then maybe we can already put a stop to this. Yeah. But Actually, we have to understand, Mr. Chair, na itong pogo na to is really hurting our society. It is corrupting our government. It has become a bedrock of corruption. Actually, a while ago, I was telling this body that we're going to show it. Not only because the direction of the speaker is to have a comprehensive investigation. And when members of the committee, specifically the Committee on Public Order, I asked if we're going to show the video. Precisely the very essence of the motu proprio is to investigate the illegal activities. And I must agree with Congressman Gomez na mabigat man po yung mga eksena, but we have to tell to the Filipino people and to the international community that this country, this government is doing something on their countrymen, especially yung mga Chinese, mga Burmese, Myanmar, lahat, whatever. Meron pong aksyon ginagawa ang ating bansa. And rightly also, Congressman Alonto, siguro we have shown already a lot, no? Siguro we stop on that, no? Meron naman tayo napakita ng mga almost 5 videos, but I have seen a lot of videos. I have seen others you cannot take anymore, especially the abuse on the sexual torture. There was a sexual torture, man to man, pinaparusahan yung hindi sumusunod doon sa kanilang pinag-uutos. And siguro pupunta na po tayo dito last, and then after this, the members of these two committees can ask questions already. Okay, so ma'am, Pilipina po kayo. Okay, hindi ko na po Mike po. Hindi ko na po tatanungin ang inyong pong pangalan. So ano po nangyari sa inyo sa loob po ng Pogo Hub? Nung nag-decide po kami na uuwi na ng Pilipinas, nagpaalam po kami na uuwi na, hindi po kami pinayagan. So in other words pala, kayo po ay nagtrabaho sa Pogo sa Myanmar? Sa Myanmar po. Okay. So doon kayo na-recruit papunta sa Myanmar? Opo. At tapos, paano po nangyari sa inyo? Nag-recruit po sa inyo dito, sino? Mga Pilipinos as well? Opo. Sige, kwento nyo po. Sa akin po kasi relatives ko Opo. Nag-usap po kami na pupuntahan ko siya sa Thailand. Magkasama kami sa Thailand. Pinangkuhan niya po ako na yung may working visa daw after, kasi 6 months lang po yung ano natin sa ibang bansa, di po ba? So nung pagdating ko po doon po niya ako kinausap na yung magiging trabaho ko hindi encoder, kasi dito po sa Pilipinas as encoder daw po sales marketing. So ano naging trabaho niyo po doon? Sales marketing. So, yung po sa sales marketing? Ano minamarket po ninyo? Makikipag-chat. Makikipag-chat for ano yan? Parang kukumbinsi mo siya to invest, gano'n? Yes, to invest. Or ito yung tinatawag na lab scam, na-involve ka rin sa lab scam? Opo. Paano ang ginagawa sa lab scam? Meron kayong parang, kasi I heard from PAOK TF na parang meron silang parang template. Opo. May template na binabasa na lang, tapos kinukonvince nyo sila na ma-inlove sa inyo. Opo. Pagdating mo po doon, may papabasa po sila sa iyo na mga script kung paano ka makipag-chat, kung paano ka makikipag-usap sa mga client na mayayaman. Okay. Tapos, syempre po, getting to know each other, sabihin mo po kung papakilala ka. As doon po sa model mo na napili. Tapos magpapangga po na mayaman ka, lahat i-share mo yung kung anong yaman ka. Tapos doon, pag napa-inlove mo na siya, doon mo na po siya i-convince na Pero may tatanong ako sa iyo. Kasi it was told sa akin that doon sa hub, andun na yung mga meron kayong parang template na rin na may restaurant, meron gym. Kumbaga, pakikita mo doon sa na-labs ka mo na nag-gym ka, o kaya kumakain ka sa restaurant,
o kaya nasa swimming pool ka, Opo. o kaya nasa kama ka. Lahat po. So lahat yun parang studio Opo. na kung saan pupunta ka na lang doon para makumbinsi mo yung ma-scam mo para mag-invest sa'yo. Opo. May model din po kami. Iba At- po yung nakikipag-usap. So yung mga model, pinakikita nyo sa video chat or pinakikita nyo lamang sa picture? Pag makikipag-usap na po. So may mga Makikipag-video model call. din kayo na mga na nandun din sa hub Opo. na magagandang babae. Meron po silang computer na yung kausap po nila dun na model namin, iba po yung magiging ano sa computer. Kung ano po yung napili mong model sa Instagram. May computer po sila na gano'n. AI, ang galing ano? Opo. Okay, so yun yung lab scam. Opo. At yung investment scam, pag nakuha naman na sila ng pera, Pag na-love mo na po siya, syempre po makakukonvince siya na mag-invest sa cryptocurrency. oo. So may Opo. Bitcoin. Opo. Okay. Through cryptocurrency po. Okay, so yun ang ginagawa mo. Opo, ako po yung nakikipag-chat, nakikipag-usap sa kanya. So pag nakausap ko na siya, naka-inlove ko na siya, kakausapin ko po yung model, makikipag-video call siya. Okay. Yung paano ka tinorture? Nung ano na po, 6 months, dapat po magpapaalam na po ako kasi nagkasakit din po ako doon. Na-torture ka ba? Opo. Ako Ano po ginawa yung sa'yo? sa babae na pinaka-torture po doon. Okay. Opo. Sige. Nung nagpaalam na po kami, nag-decide na umuwi, syempre hindi po sila papayag kasi kung uuwi kayo, magbabayad kayo ng 7,000 USD. Okay. Sige, anyway, you will be asked by the members of this committee. So we will be proceeding next to the dito muna po kayo para Okay po. tanong po mga members. So we'll be starting with the interpellators. Unahin po natin ang ating pong minority. As I said a while ago, minority, then majority, minority, majority. Unahin po natin, the chair would like to recognize Congresswoman, Congressman Franz Castro. You are recognized. Thank you, Mr. Chair. So, thank you dun sa sinabi po ni ni Honorable Adyong kasi talagang kahit na ako parang hindi ko talaga matanggap yung mga torture scene. But anyway, ang unang tanong ko, Mr. Chair, ay dito sa PAGCOR. So, for once and for all po, pwede niyo po bang sabihin sa amin ilan po ba talaga yung mga legal pogos o yung may mga license? Kasi yung sinabmit niyo po dito, Mr. Chair, ay there are regular license na 38, provisional license na 7. So, 45. So, yan lang po ba talaga yung bilang ng mga license na pogo? Magandang umaga po, Congresswoman. Yes, ma'am. 45 na lang po. Tulad po nung presentation, pinakita nung presentation kanina ni Attorney Fernandez. Nung ako po ay nag-assume ng chairmanship at pagiging CEO ng PAGCOR, 298 po ang inabutan naming may lisensya. At patapos nga pong nakita namin na meron pong mga gawaing hindi karapat-dapat, gawaing hindi naayon sa mga panuntunan ng o regulasyon ng PAGCOR, noong pong Hulyo, nung nakaraang taon, 2023, amin pong pinalitan yung mga panuntunan at mga iba't ibang regulasyon at doon po ay nag-purge na kami ng mga licensees. So mula po sa 298, ngayon po ay 45 na lamang ang may lisensya. At sa araw pong, as of yesterday po, Congresswoman Castro, may suspendido pong 3 sapagkat ito din po ay nakitahan namin ng mga paglabag sa mga bagong alituntunin ng PAGCOR. Yes, thank you, Mr. Chair. Meron tayong tinatawag na regular license at saka yung provisional license. So, ano po ba ang pagkakaiba nito? So, pag provisional license po, ano yung problema? Bakit hindi sila naging regular license? Opo. Ang lahat po ay dapat
magsumite ng iba't ibang mga dokumento. Marami pong mga dinagdag tayong mga requirements at meron pong mga ibang nakapag-apply na hindi pa po kumpleto ang kanilang mga dokumento. Dahilan po rito, binibigyan po sila ng PAGCOR ng dagdag na araw para po makumpleto yung mga dokumentong ito. Ang kadalasan po kasi, iba din pong sanghay ng gobyerno ang hindi nakapagkakaloob kagad ng mga dokumentong kinakailangan masumiti nila. Meron pong mahigpit po tayo ngayon sa dokumento ng Securities and Exchange Commission. Meron pong pangangailangan ng dokumento magsimula sa BIR. So, lahat po yun, hanggang hindi po nakukumpleto, Congresswoman, ang mga dokumentong yun, hindi pa po permanente yung lisensya nila. At pagkatapos din po ng ilang araw na palugit at hindi pa rin po nila naipagkaloob yung mga dokumentong yun, sila po ay sinasabihan ng suspendido ang kanilang lisensya. Dito po yan sa mga bagong panuntunan na ipinatutupad po ng PAGCOR sa pangkasalukuyan. Well, Mr. Chair, nagtataka lang ako, no, dahil kung hindi pala kumpleto yung mga requirements, so bakit pinapayagan pa natin? Kasi dapat maging stricto tayo doon sa panuntunan natin. Kasi merong regular, merong provisional. So ano bang pagkukulang talaga yung yung mga kailangan? Kasi dapat wala na mga provisional. Tama po ba? Yung sinasabi ninyong yung sinasabi ninyong suspendido sa ngayon, ano po 'yon? Pwede po bang malaman? Alin dito po? Ano pangalan po ng tatlo, Chair, Mr. Chair? Opo. Kung pahintulutan niyo po, mas yung detalye po ay alam nung department head natin, si Attorney Fernandez. Kung papahintulutan niyo po, hihilingin ko lang po sa chair na sagutin ni Attorney Fernandez yung katanungan ni Congresswoman Castro. Go ahead, Attorney Maris Fernandez. Ma'am, regarding po sa first question po dun sa provisional licenses, kaya po talaga nagkaroon ng mga provisional licenses because po, kung matitrace po natin dun sa history, lahat po sila ay may valid license at the time na nagbago ng framework ang PAGCOR. So at that time po, wala pa po silang napapatunayang pagkakasala, wala pa po silang mga violations, pero dineclare po namin sila on probationary status and then nagre-apply po sila. So halimbawa po, may kunyari po yung company, dati ang requirement lang po namin is 15 million or 10 million authorized capital stock. Ngayon po, pinag-increase po namin sila to 100 million authorized capital stock and 25 million paid up. May iba po sa kanila na for approval pa po ng Securities and Exchange Commission yung increase ng authorized capital stock, kaya po hindi pa po nila naitataas yung mga ibang requirements po na makikita sa bagong regulation. If I may, Congressman Franz Castro. Kasi from how many from ilang licenses na ibinigay nyo? Ilan? 298 po. 298. Apo. So ang binigay nyong provisional license, ilan na lang natira? 7 na lang po ngayon po yung natira po. Provisional. But iba po regular na yung po. regular license ilan? 38 po. 38 pa sa presentation kanina, Congressman Loreto Amante was asking. Kasama po doon, sir, yung support providers 78. and special class of BPO. Doon sa 78. Sir. Apo, para po pare-pareho yung bilang po na He was about to nakalagay. ask kaso hindi pa niya time. So ako na lang nagtanong. So 78 na yung meron. Kabuuan po, sir. Kabuuan. Apo. Out of the 289. 298, sir. Then sa second question po ni Congressman Castro, meron po tayong, ito po yung with approved voluntary suspension of license po. Ang unang-una po ay si
Gamble Leisure and Amusement Incorporated na nagkaroon po kasi siya ng arrears sa PAGCOR. So meron po siyang mga hindi nabayaran at ngayon po ay inaayos niya po, as well as si Red Gold MS po, nagkaroon po siya ng mga arrears. And then for the last one po, si Tritech Technology, ito po kasi ay naging subject ng isang raid operations noong December 2023, and dahil po sa naging epekto sa kanila nung iniimbestigahan pa po na pagkakataon na yon, ay nagpa-voluntary suspension po sila ng license. However, ang status po nito ngayon ay for cancellation na rin po ang recommendation po namin. Lastly, Congressman Franz, if I may lang, para at least maliwanag lang. Kasi 78 tong sinasabi natin na mga legal. Legal. Okay. Apo. So sa illegal, meron si General Cruz na isasubmit sa amin na how many illegal siyang mga pogos na nandyan pa. Your Honor, we have here 402 canceled pogos and former sub-licensees from PAGCOR's record, and as well as identified scam farms all over the country, sir. Okay, 402 illegals. Yes, sir. Identified. And identified Ang scam lugar. farms. Yes, sir. All the intel packets are here to include the addresses and locations, sir. Okay. Sa PAGCOR, can you confirm that the illegals na sinasabi natin that ito yung pinag-uusapan natin na kailangan mapasara sa tulong ng mga LGU at yung ating BPLO, mga head, para at least matulungan tayo para mapasara na itong 402 na to, kasi kung PAOK-TF ang aasahan natin, iisa-isahin lahat to, at ang national government natin, mga PNP, iisa-isahin to, mahirapan tayo. And that's the reason why we need the interagency action on this. And that's the reason why inimbitahan din natin ang mga mayors. So, can you confirm the 402, PAGCOR? Sir, I think yung figure po kasi, tama po yun na 402, binase po kasi nila yon sa mga nakanselahan na from way back until the new framework po hanggang ngayon. So lahat po ng mga hindi na po nabigyan ng lisensya or na-cancel na maaaring nag-ooperate pa po hanggang sa ngayon, yun po yung kinakailangan nating i-check lahat para po tumigil na po. Mr. Chair. So, Okay, Sir. Chair, can I continue? In- Done? With the indulgence of Congresswoman Franz Castro, will you allow Okay. Congressman Sige po. Kasi Gomez? Yeah. And after that, Nabitigil kasi yung line of Okay. questioning. sige, Congressman Gomez, then we'll yield back to Congressman Franz. Thank you, Congressman Franz. In line sa sinasabi ni Attorney Fernandez na mga canceled na mga licenses, but documents will show that they are still operating in the different LGUs, Mr. Chair. No? So since they're still operating sa mga iba-ibang LGU, it is also the responsibility of the mayors to make sure that they are not operating anymore. That the BPLO must ensure that they are also not operating, that they should be canceled, they should be closed. Yun ang trabaho ng LGU eh. And So that's kung tumatakbo pa rin sa mga LGU, correct. that also must be investigated, must be questioned, Mr. Chair. And that's the reason why I asked Congressman, si General Cruz to submit to me all the illegal hubs in the whole country. Kaya nga, he will be turning over to me that 402 documents listing the different municipalities and cities. Identified na kung nasa na yung lugar eh. Kaya isasubmit natin sa BPLO, isasubmit din natin sa mga mayors. So can you kindly give it to us, General Cruz, and then I yield back to Congressman Castro. Yes, Mr. Chairman. So, Honorable members, joint committees, on behalf of the commission, we would like to submit for your examination this database of 402 canceled POGOs and former sub-licensees from PAGCOR, as well as the identified scam farms all over the country, and also submit herein the list of the PAGCOR approved internet gaming licensees. These are confidential documents for your joint committee, sir, for your eyes only and appropriate action. Okay, then Sure. I will be asking the BPLO to please proceed dito sa while
Congressman Franz Castro is continuing her interpellation. Thank you so much, General Cruz. Maraming salamat po. Franz. Thank you, Mr. Chair. So, before kasi ng Duterte administration, may mga illegal na mga pogos na. So, do you have that list? Meron ilan po yung mga